tuloy po. Madam Yes, Chair. you may proceed, Honorable Abante. Yung pong 175 million na ibinigay ni Lin Wei Xiong, siya po ba ay gusto ko lang malaman, Madam Chair, baka probing na naman to. Di ba? Ito That's pong why please be very careful. si Make Lin- sure that gusto your ko lang po, question is pwede po already ba in the sabihin- affidavit. Pwede ba tanungin dito kung si Lin Wei Xiong ay isang Chinese president? I think that will be a probing question also because that Oo. is outside the context of the affidavit of the resource person. Alright. 100 million po ay galing kay Maestrado Lim. Tama ho ba yun? Sinabi Tama niyo? po, Your Honor. Ito po bang mga pondong ito, may mga kasamang documentation o deed of donation or acknowledgement receipt sa inyong pagkakaalam? Is that stated in the affidavit also? Nakalagay din po. Opo, Wala. Madam Chair. All right, you may proceed. Yung 100 million po, tsaka yung 175 million, through phone calls lang po yun na to pick up para gamitin namin pondo sa ISIP Pilipinas, Madam Chair. Oo. Okay. Doon po sa pictures ng Annex A, nakalagay po ba ito sa inyong supplemental affidavit? Ito pong manager's check? Nakalagay din po ba ito sa inyong Opo. supplemental? Ano po itong manager's check na ito? 84,200,000. Ano po nakalagay sa inyong supplemental affidavit? Tungkol po dito, pakita nga natin. Can we flash that portion of the affidavit, subject matter of the clarificatory hearing? Hindi po na ipakita ito eh. Ito ba kasama din? Yung 4.8 million na manager's check. Kasama rin to sa inyong supplemental affidavit. Opo, kasama po. Kasama rin po. Medyo mapakita natin. The allegation on the 4.8 million in the affidavit. Kasama What po, number Madam- is that, Kasama nyo. Honorable Abante? What number is that in the affidavit? Annex A. Annex A1. Oh, it is an attachment. It is an yes. attachment. Oo, pero kasama sa supplemental Yes. affidavit. That is annex. Annex A and Annex A1. Can we flash Annex A and Annex A1? We are reminding the justice members that our clarificatory questions are limited to 5 minutes only. If that will not be sufficient, you will be listed for the second round. Wala ba? Annex A and Annex A-1. These are attachments to the impeachment, to the supplemental affidavit of Mr. Madriaga. Kindly flash. There. Ayan. Okay, Pero let's hindi start niyo- with Annex A. Hindi nyo po nailagay sa inyong supplemental affidavit kung sino nabigay sa inyo. Itinawag po ni dating Presidente Duterte na pick upin ko po sa safe house namin sa Eastwood. Yung 2 cheque, tsaka cash. Pero 2 cheque po na yan, hindi ko po na ipinalit kasi wala po akong account sa land bank. Tsaka masyadong malaki po. Alam ko po pwede akong ma-imbestigahan sa Ay, pero unlock. cheque eh. Di ba? So, walang bigat yan. Di ba? Opo. Cheque, no? Opo. Ang bigat na sinasabi mo, eh baka sa AMLAC, ganun. Opo, yung inisip ko po pag dineposit ko po. Madam Chair, pwede po ba nating ipatawag ang ilang mga pangalan dito nabanggit ni Mr. Ramil Madriaga? For example, like si Antonio Monsayak, si Colonel Nolasco, si Colonel La Chica, pati yung Gina Acosta. We will defer our concern on issuing subpoena for additional witnesses until we have presented all the resource persons, rather, who have Okay. complied already. We have a Alright. long list of resource persons already in line. 2 tanong na lamang po.
ito pong relationship ninyo with the respondent. Sinabi po ni VP Sara na dinenay niya na meron kayong personal or professional relationship. Yun ang pagkakasabi po niya. Pero yung pong nakita namin mga picture, nagsasabi na talagang kilala niyo siya. Ano po? Opo, Madam Chair. Meron po ba kayong ebidensya like non-logs, visitors entries or gate passes sa Malacanang o Davao City Hall o sa OBP That office? is a probing question already, Honorable Abante. Okay. Wala siguro. Anyway, yun lang po. At meron pa pero hindi ko na itatanong. Baka probing question uli. Alright. Thank you. Maraming For the salamat guidance po. of the justice members, we are reminded to confine our questions to merely clarificatory because this is just a clarificatory hearing. We are not holding a trial. Your probing questions must be raised during the stage of the trial already. Now we proceed to our next justice member, the Honorable Chel Jokno. Thank you, Madam Chair. Magandang hapon, Mr. Madriaga. Magandang hapon po, Your Honor. May I request, Madam Chair, that the committee secretary flash paragraph 55 of the supplemental affidavit on the screen. Kindly flash paragraph 55 of the supplemental affidavit. Sabi po ninyo, Mr. Madriaga, I quote, in the morning of December 20, 2022, Sarah called me and said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco, etc. Sino pong Sarah ang tinutukoy niyo dito? Si Vice President Sara Duterte po, Your Honor. Ngayon, saan ka tinawagan? Sa landline ba yan o sa cellphone? Sa cellphone ko po, yung designated na cellphone ba, ginagamit namin. Yung cellphone na yun ba ay prepaid o postpaid? Prepaid po yung bigay po ni Presidente sa akin. Honorable Jokno, please refrain in raising probing questions. Well, may I just explain why I'm asking these questions, Yes, Madam Chair? but nonetheless, kindly Oh, yes. confine our question to Oo. the contents of the affidavit. For the committee to fulfill its duty of determining whether Mr. Madriaga is telling the truth or not in his affidavit, it would be good if we could have some independent corroboration of his statement. For example, if a witness were to say, tinawagan ako, at may papakita niya halimbawa yung kanyang cellphone na na-save niya noon na meron talagang pumasok na call, then we can reasonably say, nagsasabi yan ng katotohanan. Or if, for example, the cellphone records will attest, kung let's say postpaid ang kanyang account, na talagang may tumawag sa kanya ng ganitong araw, again, we will be able to fulfill our duty and say, talagang nagsasabi ito ng katotohanan. At the same time, we can also, through the cell phone records, assuming, let's say, it's a postpaid, even identify kung nasaan lugar siya noong certain day and time. So that's why I'm asking these questions, simply for us to be able to fulfill our duty Honorable of assessing Jokno. the truth. But I do have just a few more questions, if I may, Madam Chair. Of course, Yes, please. if it is probing, I will submit to the discretion of the court of the Honorable Chair. Nabanggit nyo rin sa paragraph 55 na meron kayong natanggap na text message. Ang tanong ko lang po ay, na-save nyo ba yung message na yon? Yung sabi ninyo dito na galing kay VP Sara? Lahat po ng text niya sa akin, tsaka nila Colonel Nolasco, tsaka si former President, nakasave po sa iPhone ko. Hindi ko po ako nagbubura. Dahil yun po yung binigay sa akin ni Presidente Duterte. Last question, Madam Chair, if I may. Nasaan po yung iPhone na yon? Yung sinasabi? Honorable Jokno, I will lament submit- that I have to prevent you from raising further questions along that line because that is probing already. Thank I'm you. sorry, but let us always be reminded that this is merely a clarificatory hearing. Thank you, Madam Chair. Are you finished, Honorable Jokno?
Yes, Chair. Thank you. Now we recognize the Honorable Amben Amante. I'm sorry, before Honorable Amben, Honorable Tino first. Madam Chair, may I also? go Yes, in I will line? list you down. Thank you, Chair. Madam Chair, am I recognized? You may proceed, Honorable Tino. Thank you, Madam Chair. Well, Madam Chair, una follow-up lang dun sa ni-raise ni Congressman Jokno. Mr. Madriaga says na meron siyang cellphone at nandun yung mga text message. Can the committee then subpoena the phone with the text messages, Madam Chair? Anyway, mentioned siya sa affidavit, and I think we should have access to such messages to verify the affidavit. The chair intends to defer discussion on the issuance of subpoena of further evidence and witnesses until all the resource persons that we have invited have been presented. Please Then- understand that we have a long line of witnesses to present, and each one of them have documents to present as well. So until and unless we are done with them, let us not or let us differ from discussing the necessity of issuing subpoena for additional evidence. Honorable Tino. Thank you, Madam Chair. Then I will just make the motion at the proper time. Madam Chair, May I just correct myself in the use of witness? All the persons we invited are resource persons and not witnesses. Madam Chair, That's for the guidance also of the justice members. I would like to make a motion to include the supplemental affidavit to the fourth impeachment complaint, Madam Chair. So I move. You are adopting the supplemental affidavit of Ramil Madriaga in support of the fourth impeachment complaint. Yes, thank you. Is that a motion, Honorable Abante? I'm making a motion, Madam Chair. So do I hear a second to that? Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. Madam Chair, may I The Honorable Laila De Lima. thank you, Madam Chair. May I also make the same motion? There is likewise a motion for the adoption of Insofar the as the supplemental affidavit Insofar as the Sabalia et al. Complaint. of Ramil Madriaga Yes. to be part of the third impeachment complaint, Sabalia et al. Complaint. Do I hear a second? Second, Madam Chair. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is likewise granted. May we know if Honorable Tino has concluded? Not No. yet? I You have may not yet continue. started, Madam Chair. Okay, thank you, Madam Chair. Una, sinabi po dito, tumawag si VP Sara kay Mr. Madriaga at inatas na to coordinate with Colonel Nolasco. At sinabi sa paragraph 56, nagkita sila, at tinext siya ni Colonel Nolasco, and then nagkita sila sa DepEd Central Office. Okay. Madam Chair, pwedeng ma-clarify lang, bakit po nagkita sa DepEd Central Office at ano ba ang role ni Colonel Nolasco? Bakit nasa DepEd siya? Honorable Tino, I lament that your question is a probing question already. Well, Madam Chair, is it... Maybe you can just I will ask the resource person to confirm if indeed Oo. Nolasco was there, they met in DepEd, but to go beyond what is contained in the supplemental affidavit would amount to probing already, testing the statement or the allegations contained No, in Madam the Chair, affidavit. actually, gusto ko lang pumalinaw, sino ba si Colonel Nolasco? Ano ang role niya? I mean, context. It's to provide... Okay, you may proceed. Thank you, Madam Chair. Who is? No, who is Colonel Nolasco? Ano ba ang papel? Officially, ano ang kanyang role sa DepEd? Kung alam lang po ni Mr. Madriaga. Mr. Madriaga? Si Colonel Nolasco po nung time na nanalo po si VP Sara, ang sinabi po niya sa akin baka pwedeng
lumipat na po siya ng BPSPG nung nalaman niyang mag-separate na po. Sabi po niya sa akin, baka pwedeng ipalipat mo na ako doon. Kaya po, nailipat ko siya doon. Then sinabi niya, siya po daw ang inilagay as security officer Ayun. for DepEd. Ayun, okay. So thank you. Thank you, Mr. Madriaga. At yun nga po, so naklaro na si Colonel Nolasco ang security officer ng VP-SPG na naka-assign sa DepEd. Opo. Kaya dun po sila nagkita sa DepEd. So yun po yung clarification na gusto natin dito. And to further emphasize, member siya ng VP-SPG. Yung VP-SPG, yan yung Vice Presidential Protection and Security Group. Okay, thank you. Ngayon, ito naman, sabi nyo sa paragraph 60, at around 3 or 4 p.m., may dalawang sasakyan na dumating. Tapos sabi ni Colonel Nolasco, ayan na, ayan na. And then Colonel La Chica appeared with a lady. Okay, si Colonel La Chica naman. Sino po si Colonel La Chica? Si Colonel La Chica po, yung sinabi ko kay Colonel Nolasco na kumuha ka ng magli-lead sa inyo Okay. sa BPSPG. Kasi hindi pa po siya pwede dahil Lieutenant Colonel pa lang po siya nun. So kailangan po ng full-fledged Colonel. Okay. So si Colonel La Chica ang head ng VP-SPG. Opo, siya po yung naging head. Okay, so si Colonel La Chica, head ng VP-SPG, tapos naka-assign siya sa Office of the Vice President. Opo. Tama po. Tapos ito namang si Colonel Nolasco, VP-SPG din, pero naka-assign sa DepEd. At nagkita sila sa DepEd. At may kasama siyang, sabi nyo nga, si Colonel La Chica, kasama niya yung isang babae at meron silang bit-bit na 4 na large dark bags. Tama po. Tama po. So Your sila Honor. ang may dala ng pera. Opo. Okay. At sinabi nyo, Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. 4 na bag, 30 to 35 million pesos. Opo. Okay. Later, sinabi nyo sa dulo ng section na ito, a few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OVP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. No? Bakit po nyo nasabi yun na 125 days? Let me just confirm. Dahil po ba na yung 4 na bag, kapag in addition natin, 30 million to 35 million pwedeng magtotal ng 125 million. Tama po ba? Tama po. Your Honor. Kaya sinabi nyo sa dulo na mukhang ito yung 125 million. Opo, Tama Your po Honor. ba? Tama po, Your Honor. Okay. Tapos, sinabi nyo, yung babae na kasama ni Colonel La Chica na nasa Office of the Vice President, sabi nyo rito, you later learned to be Special Disbursement Officer Gina Acosta. So sabi nyo, nung nagkita kayo, hindi nyo siya kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. You just later learned na siya pala si Gina Acosta. Tama po, Your At Honor. siya ay Special Disbursement Officer. Ngayon, mahalaga po itong datos na ito. Could you just please explain yung who I later learned to be? Bakit niyo po nasabing who I later learned to be? Paano nangyari yon? When did you later learn it? Yung unang nakita ko po siya nung time na yon, hindi ko pa po siya kilala. Okay. Tapos nakita ko po siya news nung 2024. Okay. Yung same face po nung babae na nakita ko, yung pagkaiba lang po yung headband.
Na Okay. siya po si STO. So Acosta. nakita nyo napanood nyo na lang later sa isang news Opo, sa report TV. sa TV at sabi nyo, yung nakita ko, yung pala si Special Disbursement Officer Gina Acosta. Ngayon, bakit po importante yung datos na yung detalyeng ito? Dahil just for the record, Madam Chair, ang Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President, siya yung direktang inappoint ng Vice President para humawak at mamahagi ng confidential funds. Yun lang po ang gusto nating manote dito. Okay. Tapos sinabi nyo, may 4 na bags, tapos nag-deliver kayo on the day of December 20 up to the morning of December 21. Opo. Tama po. Okay. Importante rin po yung dates na yun, Madam Chair, kasi December 20 na-release, ayon sa COA, pwedeng ma-confirm ng COA later, doon na in cash pala. Doon na in cash. December 20 was the day on which the confidential funds, the 125 million peso confidential funds was encashed. That is your manifestation. Yes, it's a manifestation. Okay. Nagbibigay lang po tayo ng context dito sa statement, Madam Chair. Okay. Tapos, tama po ba na yung isang bag ay binigay nyo sa mga tauhan ng, sabi nyo, a politician, no, sa Cabuyao. Tama po ba? Cabuyao, Laguna. Tama po, Madam Chair. At Tama sabi po, nyo, Your the Honor. first bag for a politician in Laguna. Tama, Tama po. Okay. Sino tong politician? That's a probing question already, Honorable Okay. Tino. Paano nyo nalaman na politician? Ayun po yung sinabi sa akin ni VP Sara. Okay. Bawi tayo sa kanila. Okay, bawi tayo sa kanila. Ano ibig sabihin ng bawi tayo sa That's kanila? a probing That is a question probing already, question. Honorable Tino. Okay. Sige. So, nagbigay kayo ng isang bag Opo. sa politician o para sa politician. Hindi yung politician ang direktang binigyan nyo. Hindi po, May may representative po tauhan. siya. Okay. So, nagbigay kayo ng isang bag, possibly 30 to 35 million. Tapos yung pangalawang bag, binigay nyo sa isang tauhan ni Attorney Munsayak. Tama po ba? Hindi ko po alam kung tauhan niya yun, pero sa taas po namin nilagay nung kasama ko. Nandun din naman po ako. Okay. Hindi nyo alam. Basta nandoon siya. Hindi ba tinuro kayo sa itaas? Opo, sa taas Sino ang po. nagturo sa itaas? Si Attorney Reynold Bonsayak po. O, si Attorney Munsayak, tinuro ka sa itaas, tapos dun sa itaas, inabot mo yung pera. Tama po ba? UC. Kami po, si Arman po mismo yung nag-abot yung kasama Si ko po. Arma, hindi yung kasama mo. Opo. Kasama ka rin sa taas. Siya po yung umabot sa second floor, ako po halfway doon sa may platform. Halfway lang. Okay. Tapos sabi mo dito sa affidavit mo, paglabas nyo, I looked at him and he nodded. Opo. Tama po. Your Honor. Ibig sabihin, Tama po. nagtanguan kayo. Opo. Okay, so parang acknowledgement dun sa transaksyon. Opo. Okay. Tapos yun, nung kasunod na araw, so in other words, nagbigay ka rin ng isang bag na posibleng may 30 to 35 million. Opo. Tama po. Opo, Mr. Tapos Chair. yung dalawang remaining bag, sabi nyo, sa sunod na araw na. Opo, Madam At Chair. iniwan nyo lang sa parking lot ng Office Office of of- the Ombudsman. Yan po ba yung sa may Sa Agham po. Agham Road? Okay. Iniwan nyo lang sa parking lot. Iniwan nyo yung red Mazda. Tama po. Opo. At nandun yung dalawang bag. So Opo, pwedeng, Madam Chair. dalawang bag pwedeng 60 to 65 million pesos. Tama po. Hindi nyo alam, wala kayong sinasabi rito kung sino ang tumanggap. Nakita ko po pero hindi ko po kilala. Merong tumanggap. Opo. Nandito ba yan sa statement mo? Yung sa ombudsman po, nakita ko po yung kumuha ng susi. When we arrived, the guard
gave a signal directing us to park in a specific area in the OMB parking lot. We proceeded to the specific area and parked red Mazda sedan where 2 remaining bags of money were placed. We left the keys on top of the left front wheel, which is our usual practice when delivering large amounts of money. Wala po kayong binabanggit na ngayon may sinasabi kayo na may nakita kayong pwede po bang ituloy? Yung umikot na po kami, kasi naglakad lang po kami palabas. Okay. Conscious din, curious lang po ako kung sino po yung Okay. pwedeng kumuha. At Other than sa guard na nag-lead sa amin, may Mhm. isa pong lumapit doon. So, may isang lumapit doon sa red Mazda. opo, nandun po yung guard. So, I presume yun na yun po. Nahiya naman po kung tignan-tignan pa siya. Tumuloy na po ako. So may nakita kayong lumapit doon sa red Mazda. Opo, meron po. Okay. Kilala nyo ba? Namamumukhaan ko po, pero by Na- name hindi po. Namumukaan nyo po. Well, Mr. Chair, Continue. okay. Some members have been saying that your questions are now probing questions, so let's just stick it to the. I was clarifying, Stick with the Mr. Chair. It was a clarificatory question on the delivery, and it was the resource person who proffered the information that he saw an individual approach the red Mazda sedan, Mr. Chair. Just the same, continue. I'm reminding you na we're bound by Thank, our th- own th- rules. yes, thank you, Mr. Chair. Okay. Okay. So, ayun. So, total na deliver nyo po yung mga bag. Tapos, yun nga, sa dulo, ang sabi nyo, yung 125 million na yon ay confidential funds. At any point, did anyone ever tell you na yun ay confidential funds? Wala po. O wala po. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Are you Yun na done? po. Continue. Thank Okay. you. Congressman